Okay, aminin na natin. Kung medyo naguguluhan ka na o napapakamot na lang ng ulo sa mga nababasa mo online tungkol sa politika, well, hindi ka nag-iisa. Parang may kudeta na raw na nangyari, di ba? Pero totoo ba? O ingay lang? Yan ang aalamin natin ngayon. Susubukan nating intindihin kung ano ba talaga ang nasa likod ng lahat ng ito. At dito mismo nagsisimula ang lahat. Simple lang ang sinasabi ng analysis. Wala namang aktual na nangyayari, wala pang natatanggal sa pwesto. Pero bakit parang iba yung sinisigaw ng social media feed mo? Yung agwat na yan, sa pagitan ng totoong nangyayari at ng kwento online, yan ang pinakasusi sa lahat. So ang tanong talaga, ano ba yung totoong kwento? Halika, himayin natin to para makita natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa likod ng mga headline. Okay, unang-una nating gagawin, paghiwalayin natin yung chismis at yung katotohanan. Dahil ayon sa ating source, naku, sobrang layo ng agwat ng dalawang yan ngayon. Kasi 'di ba sa social media, grabe ang bilis ng kwento. Biglang, boom, may bago na raw na speaker. Tapos yung impeachment na junk na raw. Game over na daw para sa palasyo. Parang ang dali lang, ang bilis ng mga pangyayari. Pero yun ba talaga ang totoo? At dito yung catch. Ayon sa pinag-aaralan nating material, hindi raw yan mga simpleng chismis o pagkakamali. Parte raw yan lahat ng isang sinasadyang estratehiya. May nagpaplano nito. Hindi ito basta-basta lang nakalituhan. Dito na ngayon pumapasok yung konsepto ng isang setup. So ano ba to at paano to ginagawa? Tingnan natin. Ang tawag daw sa puso ng estratehiyang to ay mind conditioning. Isipin mo na lang yung isang bagay inuulit-ulit sa'yo ng napakaraming beses hanggang sa dumating yung punto na parang pakiramdam mo, sigurado nang mangyayari to. Parang tadhana na. Yun ang goal. At mukhang simple lang daw ang formula. 3 hakbang. Una, ilutang mo lang yung gusto mong mangyari. Pangalawa, ikalat at ulit-ulitin mo yan sa lahat ng posibleng platform. At pangatlo, pag paulit-ulit na, magkakaroon na ng pakiramdam na, wala na, dyan na talaga yan papunta. Parang pamilyar, no? At linawin natin yung goal dito, hindi para paniwalaan mo agad yung kasinungalingan. Ang mas malalim na layunin ay iparamdam sa'yo na tapos na ang usapan, na may desisyon na at huli ka na sa balita, para tanggapin mo na lang. Ngayon, para mas maintindihan natin yung nangyayari, kailangan nating tumingin sa nakaraan. Kasi ayon sa source, hindi ito ang unang beses na may ganitong galawan. May pattern, may playbook. Naalala nyo pa ba yung 2018? Yung biglaang pagpapatalsik kay Speaker Pantaleon Alvarez? Mabilis ang pangyayari noon. So ang argumento ngayon, posible raw na yung mismong playbook na ginamit noon, yun din ang sinusubukang gamitin ngayon. History repeats itself, ika nga. At ang tawag dito ay pattern recognition. Sa madaling salita, para kang nanonood ng replay. Naiintindihan mo yung nangyayari ngayon kasi nakita mo na yung mga pagkakatulad sa mga nangyari dati. Hindi na ito bago, kumbaga. Okay, so kung may setup na nangyayari at may history na tayong pinagbabasehan, bakit hindi pa rin nangyayari yung sinasabing kudeta? Well, ang sagot pala ayon sa analysis ay napakasimple lang at hindi ito tungkol sa kung sinong tama o mali. Sa huli, isa lang daw talaga ang nagmamatter, numero. Yun lang, ang bilang ng boto sa loob ng House of Representatives. Diyan talaga nagkakatalo. Lahat ng ingay sa labas, wala yan kung wala kang numero sa loob. At napakasimple lang daw ng logic. Kung kontrolado mo ang speaker, kontrolado mo yung buong proseso. At pag kontrolado mo ang proseso, kontrolado mo na rin ang magiging resulta kung papasa ba o ibabasura ang impeachment. Halimbawa, ganun kadiretso. At ito yung pinaka-crucial. Sa mundo ng politika, ang isang sablay na atake, mas masama pa yan kaysa sa hindi ka nalang sumubok. Gets mo? Kaya naman, wala talagang gagawa ng anumang malaking hakbang hanggat hindi nila hawak, hanggat hindi garantisado yung mga numero. Kasi pag pumarpak ka, tapos ka. Sobrang laki ng puwesta. So bilang isang taga-subaybay, paano natin malalaman yung totoo sa hindi? Ano ba yung dapat nating bantayan para hindi tayo malito sa lahat ng ito? May ilang practical na tips dito. Para makita yung signal at hindi lang yung ingay, ito raw ang mga dapat gawin. Una, huwag sa chismis tumingin, kundi sa opisyal na bilangan ng boto sa Kamara. Pangalawa, bantayan kung sino-sino yung mga magkakaalyado, yung mga political bloc. Pangatlo, maging critical sa mga social media campaign na parang sabay-sabay at planado. At pang-apat at pinakaimportante, alamin ang pagkakaiba ng simpleng pressure lang sa isang aktual na pagpapatalsik.
At para magtapos, iiwan ko sa inyo ang tanong na to para pag-isipan. Sa puntong ito, kailan ba nagiging krisis na mismo yung paghahanda para sa isang posibleng krisis? Isang bagay na mahalagang pagnilayan habang hinihintay natin ang mga susunod na mangyari.